Welcome no mga ka-Johnny, medyo may i-update lang po ako sa inyo ngayon tungkol sa CIC. Meron nag-share sa akin ng info, nga lang medyo yung muna kayong biglain, pero nag-research ulit ako sa update nila ng mga CIC, no? Pero wag muna kami bibigla, pero sabi ko nga sa inyo, no? Ito yung matagal ko na kinukwestiyon, di ba? Yung huli kong ginawa yung sa video ko tungkol sa mga accessing entities saka sa submitting entities ng CIC na kung saan rebook na, ay nandun pa rin. At ito ngayon, bagong update nga ng CIC, yung mga accessing entities, tingnan natin at silipin natin kung andyan pa ba sila o wala na. Tara, samahan nyo akong silipin kung accessing entities ba o submitting entities pa rin yung mga ula na na-revoke na at pati na rin yung mga maraming reklamo. Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito ang inyong lingkod ka-Johnny ng Johnny Tour TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So, bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo mga ka-Johnny. Pakipollow na po ang aking mga social media account, ang aking Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share, hit nyo na yung notification bell at para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa online lending apps. At yun nga, may nag-share sa akin kanina na nag-update ng araw ang CIC. But the problem is, sad to say din, baka ma-disappoint po kayo, wala pong nawala. At meron pa akong nakitang ilang pang mga ola na kung saan ay bagong update din ng mga submitting entities nung last September. Okay, simulan natin, basahin muna natin. Doon muna tayo sa intro. Okay, list of accessing entities as of October 17, 2024. Ito na po siya. Ayan. Pakita ko sa inyo. Okay? And then, sinilip ko ulit siya, pero hindi ko na i-share sa inyo yung iba kong mga nakita dahil wala namang nagbago dito sa accessing entities. Oo, wala sa accessing entities yung mga hinahanap ninyo. Like the Copperstone. Hindi naman po kasi sila accessing entities at hindi rin naman po sila katulad ng iba na kasi ang accessing entities po kasi ay yung mga OLA o yung mga lending companies na pwedeng silipin kung yung mga borrower na yun ay hindi nakapagbayad doon sa ibang mga lending companies o sa ibang mga online lending companies. Okay? Yung po yung accessing entities, sinisilip po nila yung mga OLA na yan kung di po kayo nakapagbayad doon sa ibang OLA. Iba po kasi yung submitting entities, okay? Then sinilip ko, wala po talaga, as in wala, ang Copperstone at pati na rin yung sa Mabilis Cash, yung Mali Lending. But I'm sorry to disappoint you again, mga ka-Johnny. Yung update na ito, nung huli, itong October, ay wala pong nagbago. Kung ano po yung ginawa ko doon sa dati kong video na update doon sa CIC is the same pa rin yung mga accessing entities. And then silipin natin yung list of submitting entities naman. Yung mga OLA na nagpapasa ng ating mga credit history dito sa CIC. Okay? Ito yung mga OLA na kunwari hindi tayo nakapagbayad, sila po yung magpapasa sa atin. Hindi tayo nakapagbayad kay ganito, kay Copperstone, kay Mabilis Cash, kay Digido. Yan po yung magpapasa para mailagay po yung ating mga credit score dito sa Credit Information Corporation. O yun, then sinilip ko, it's still updated. Nandun pa rin po ang Copperstone sa submitting entities. So which means na hanggang ngayon, kung kayo maglo-loan sa kanila at kayo hindi nakapagbayad ng utang, malulungkot lang po kayo dahil ipo-forward pa rin po nila ang ating mga di nabayarang utang at ma-access pa rin nila sa CIC na magkakaroon tayo ng hindi magandang credit score, which is para sa akin, di ba parang dapat kung updated na sila dahil rebook na po itong Copperstone, itong Mocha at yung mga Quickly, itong Peso Pay, pakita ko sa inyo, yan, paandyan pa siya, dapat tanggalin na rin sa CIC, di ba? Dahil nga may mga complaint, kaya nga na-rebook dahil saan? Dahil po sa unfair debt collection practices sa paglabag doon sa mga karapatan ng mga borrower. Okay? At messenger din po kasi yung ating nag-comment sa ating isang subscriber po na wala na rin daw po yung Mali Lending. Yung Mali Lending po, under po, yun po yung
may hawak sa Mabilis Cash, which is andito pa rin po sila. Mali Lending, ayan. So, ibig sabihin, submitting entities pa rin po ang Mabilis Cash. Okay? And then, meron pa akong mga ibang sinilip dito sa submitting entities na kung saan may mga bagong pasok din na mga OLA nito. Okay? Ito po sila nung list of newly onboarded submitting entities in production this September 2024. Ayan po, pakita ko sa inyo. Ayan. At meron pong dalawa po. Ito po ay ang sa number 18, tignan niyo po, yung Hupan Lending Technology Incorporation doing business under the name and style of Cashme and Suki Loan. Kaya kung may mga loan kayo dito sa Cashme at saka sa Suki Loan at hindi kayo nakapagbayad, it is possible na ma-forward po ang inyong credit score o inyong credit history nyo dito sa CIC, okay? Kaya kung may loan kayo medyo, tapos kung meron kayong complaint dito, i-complain nyo na i-complain, ireklamo nyo kung medyo may ginagawang hindi maganda o maaaring may mga paglabag sa karapatan ng mga borrower. So, yun, meron pang isa dito mga kadyani, no? Ito nasa number 25, tignan nyo. Sa baba. Yung iFund Lending Corporation doing business under the name and style of si Madalone. Siguro familiar kayo, di ba? Kasi si Madalone, medyo naririnig-rinig ko rin yan. Kaya kung meron kayong utang dito at di nyo nabayaran, possible po na ma-forward po yung inyong credit score o yung inyong unpaid credit o unpaid loan dito sa CIC. Kaya yan magiging problema ninyo mga kadyani. Okay? Kaya mag-ingat-ingat kayo sa mga niloloanan ninyo. Hanggat maaari, payo ko nga sa inyo, payo namin sa tagdan sa inyo mga borrower bago kayo mag-loan, tignan nyo muna sa mga reviewer yung mga legit like Ate Red, Pat Quinto, Tim Marcos, di ba yun, Mami Yam, yan yung mga legit na mga OLA reviewer na hindi nagpo-promote. Yung iba kasi may mga description may mga link doon sa description nila. And then itong si Hupan, syempre SEC registered po yan. Ano ba yung mga kapatid o yung mga OLA nitong si Hupan? Hindi po Hipan Hupan. Ito po si Hupan Lending ay mayroong mga OLA na Cashme, Easy Loan, Suki Loan, tsaka Cashwow. Ayan po, sa SEC po yan. Yung bagong SEC registered na mga OLA. This August lang, yung mga bagong ano nila. Okay, yung bagong update nila. And then, saan ba yun? Wala. Ayan, si iFund, yun nga si Lending, the iFund Lending Corporation doing business in the name of style of Madalone. Ayan. Kaya wag na po kayo magtaka. At ito kasi si Copperstone, ito ay naging submitting entities noong March 31, 2024. This year, bago sila ma-revoke. Di ba, birin nyo, andyan pa rin sila sa CIC. Ito po, number 3 po siya, Copperstone Lending, ayan, yung March 31, 2024 this year, tapos na-revoke siya noong April. Diba? How ironic na March ka na approve at maging isang submitting entities tapos bigla ka mawawalan ng lisensya. Pero how ironic din na nandidirito pa rin sila sa CIC. Pasensya, medyo makati. No? Yun ang problema ron eh. Dapat nga tanggalin na tanggalin na sila sa list of CIC submitting entities. Diba? Kasi may issue na eh. Bakit nandirito pa rin? Medyo questionable po talaga yung mga accessing entities tsaka yung mga submitting entities na nakakapaloob dito sa mga CIC. Pero paano nga naman kung may problema na yung borrower, hindi makapagbayad dahil nga sa mga harassment, sa mga ganyan, kaka-issue na, may papasa pa rin, masisira pa rin yung credit score ninyo dito sa mga OLA na abusado, di ba? Pero yun tama naman, di ba? Para sa akin, tama yung sinasabi ko na dapat tanggalin na ng CIC. So yun, in-update ko lang po kayo ngayon at kung medyo ma-disappoint kayo, wala po tayong magagawa dahil nandiyan pa po sila. Ngayon sa nag-share po sa akin, maraming po salamat sa info, but the problem is, sad reality, madi-disappoint lang po kayo sa ginawa ko. Yun po yung ginagawa kong research, kaya ano sinabi po ninyo na wala na sa mali po lang po siguro yung napuntahan ninyo, yung accessing entities po. Hindi po kasi sila accessing entities, kundi submitting entities po. Lilinawin lang po natin para hindi po kayo maligaw, hindi po kayo malito. Baka may gumawa rin ng ibang content dito, sasabihin nawawala. Misleading info na naman.
Ganun kasi minsan di mo na mag-research, di mo na mag-review bago maggawa ng video. Okay? So yan, in-update ko lang po kayo about dito sa bagong update ng CIC this October. Okay? At sana po maglalambing lang po ulit at pakipollow na lang po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. At hanggang sa muli, Sarang Hamneda po.